DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening mapalad po tayo despite of her hectic schedule. Napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isang National Chair Advocacy Against Teenage Pregnancy sa Philippine Pediatric Society. I-welcome po natin none other than Dr. Mary Grace Tanuy. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening po. Good evening, Ma'am Eli, and to all our televiewers and listeners po, no, sa araw na ito. Good evening po. Yes, at ngayong gabing ito, Doc, hindi na natin patatagalin pa, ano, pag-uusapan natin o pagtutuunan natin ng pansin, teenage pregnancy. Ito nga po yung isa sa mga isyong panlipunan na kinakaharap natin, at ito rin po yung maagang pagbubuntis, ano, na involve yung 19 years old pababa. So, ano nga po ba muna, Doc, yung cause kung bakit nga po ba may mga bata, ano, na sabihin natin kabataan na na-engage nga po sa early sexual activity, and of course, yung nabubuntis po? Actually po, no, Ma'am Eli, para lang clear po sa lahat ng ating tagapakinig sa oras na ito, ang pinag-uusapan po natin ay specifically the age groups of 10 to 19 years old. Oh, no? 10 years old, yes. And po, actually po, the word teenage pregnancy is actually a misnomer, because when we talk about teenagers, it's starting at age of 13 onwards. Pero the correct, more correct term po will be adolescent pregnancy, no? Because we're dealing, starting with puberty, that's 10 years old up to 19 years old. Now, ngayon po, sa buong Pilipinas, nagpapakita po ang ating statistics, no, na around 10% po, roughly, no, around 10% ng ating pong mga kababaihan na teenagers or adolescents have actually started childbearing. And kasi po, ito yung mga porsyento po ng kababaihan na nanganak na, nagbuntis po at nanganak na. So roughly, we're talking more than about 1 million na kababaihang kabataan na po ang apektado nito. Yes. But kagaya po ng mga nasabi kong during my past interviews with your program, ang nasabi ko po, it's not as simple as 1.2 million girls ang affected.
but we're actually affected din po ang 1.2 million boys na nakabuntis. Oo. At affected rin po ang 1.2 million pamilya ng babaeng nabuntis, 1.2 million families ng lalaking nakabuntis. So if we will total this po, roughly napakataas po ng figures, napakaraming tao po ang apektado ng problemang ito. Kaya po, ang sinasabi po ng ating mga eksperto, no, this is not just a personal problem, this is not just a family problem, this is a communal problem. Problema po ng lahat. No, kaya po kinonsider po ito noong 2019 ng NEDA as a national social emergency dahil po hindi lang katawan ng babaeng nabuntis ang pinag-uusapan, but pati po hanggang ekonomiya ng Pilipinas ay epektado sa problemang ito. Now, if I may go back to your question earlier, Ma'am Ella, as to the causes of teen pregnancy, napakarami po, no, multifactorial siya. One po is yung nature po ng isang adolescent na by nature curious siya. Gusto niyang matikman. Ano ba to? Oo. Oo, kasi Gusto ma-experience, kumbaga, Doc. Yes po, yeah. Gusto matry, no? Kung ano nga ito. Yung nga po, they have to remember that when they make love, they can make babies. No? So kaya po when they try attempting these things and doing it, akala nila isang beses hindi mabubuntis. Oo. But sad to say, isang beses is enough, no, para makabuntis. So yan po, curiosity. Next po is peer pressure. Next po, ito yung pinakamalaking factor na nakita namin is one of the main factors causing teenage pregnancy is family-related problems. Opo, no? Pag po ang pamilya ay dysfunctional, naghiwalay ang magulang, or yung pong mga OFW families natin, napakalaki pong factor nito, no? Kasi po nagkukulang ng gabay yung mga magulang sa mga anak, no? So yun po, no, isa yan. And then po, lack of correct information or misinformation. Like, our young people nowadays po would like to tend to go to Google at doon nagtatanong. Oo. Okay, we're not saying po na mali yung informations ni Google, but we need to contextualize things, di po ba? So, iba pa rin pag tao yung kausap mo. Para po nalalagay sa tamang konteksto yung mga truths na kanilang napapakinggan. And then po, liberal views on sex. I think this will boil down to values na meron po ang ating kabataan sa ngayon. Kasi nakita po natin na napakataas rin, no? Around 30 to 40%. Ang sa ngayon po, among our young people, among our adolescents are already engaging in living-in arrangement. Hindi na po nagpapakasal, no? Oo. Living-in arrangements, ganun po kataas. So, ibig sabihin, hindi na po ganun kalalim, ka-importante, ka-significant ang kanilang tingin Sa sa kasal. marriage. Okay po. And that will definitely affect the way they would look at family life and how they will handle their families now and in the future. Pag-usapan naman natin, ano po ba yung impact nito kung sakaling bata ka pa lang, 19 years old, below, na buntis ka na, ano po yung maaaring maging epekto nito sa katawan at pag-iisip na rin ng isang babae? Kasi sabi nila, Doc, na hindi pa ganun ka mature enough yung katawan natin,